ika-19 ng Mayo, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa diesel, gasolina muling ipinatupad, kerosene rollback. Strict border control tiniyak ng DOH kasunod ng babala ng WHO laban sa Ebola outbreak. Mga bagong namumuno sa mga komite sa Senado itinalaga. VAT-exempt na mga gamot ininspeksyon ng BIR, DOH at FDA. Pangkabuhayan sa mga pamilyang apektado sa kaguluhan sa Sulu, hinandog ng DSWD. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulap para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Panibagong taas presyo at rollback ang ipinatupad para sa linggong ito. Simula ngayong araw o ngayong Martes, muling magkakaroon ng 1 peso and 21 cents na aumento sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 82 cents na dagdag singil din sa kada litro ng diesel. Sa kabilang banda, rollback naman ng 2 pesos and 21 cents sa kada litro ng kerosene. Samantala, bumaba naman kumpara sa nagdaang linggo ang inventaryo ng langis sa bansa, ngunit pagtitiyak ng Department of Energy na nanatili pa ring sapat ang supply at malayo pa ito sa critical na level sa kabila ng patuloy na pagbabago ng estado ng pandaigdigang langis sa merkado. Tiniyak naman ng Department of Health o DOH ang pagpapatupad ng striktong border control sa bansa matapos ang idineklarang global health emergency ng World Health Organization o WHO dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, mas palalakasin pa ng Bureau of Quarantine ang pagmomonitor sa mga pantalan at paliparan upang masigurong hindi makakapasok ang Ebola sa Pilipinas. Pananatilihin aniya ng DOH ang mahigpit na health screening sa lahat ng points of entry habang patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa WHO Technical Team sa Geneva. Pagtitiyak pa ng kalihim, walang dapat ikabahala sa gitna ng naging deklarasyon dahil malayo ang bansa sa Africa. Samantala, nagsagawa ng joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, Department of Health o DOH at Food and Drug Administration o FDA sa Muntinlupa City upang tiyakin ang tamang pagpapatupad ng VAT exemption sa gamot. Layunin ng inspeksyon na masiguro na agad mapapakinabangan ng mga pasyente ang mas murang presyo ng maintenance at iba pang mahahalagang gamot. Nauna nang inilabas ng BIR ang updated list ng mahigit 2,200 VAT-exempt medicines sa ilalim ng CREATE Act. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, kidney disease at tuberculosis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalagang matiyak na tama ang pagpapatupad ng VAT exemption sa mga butika at establishmento. At dagdag pa ng BIR, patuloy silang makikipag-ugnayan sa DOH at FDA upang mabawasan ang gastusin ng mga Pilipinong nangangailangan ng pangmatagalang gamutan. Para sa lagay ng panahon, patuloy pa ring nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Mindanao na nagdudulot ng pag-ulan sa kanluran at timog na bahagi ng rehiyon. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, gayon din ang maulap na panahon at ang posibleng bahagyang buhos ng ulan sa Luzon. Pinag-iingat naman ng Pag-asa ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao
sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan. Sa kabila nito, mararanasan rin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa at inaasahang papalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na mararamdaman sa Sangli Point, Cavite City. Susunod sa News Force. Mga bagong namumuno sa mga komite sa Senado itinalaga. Prosecution panel ng Kamara nakahanda na sa pagharap sa impeachment case laban kay VP Sara. Pangkabuhayan sa mga pamilyang apektado ng kaguluhan sa Sulu, hinandog ng DSWD. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.